Hi, ako si Recap Tayo Movie. Ngayon, ipapaliwanag ko ang isang American fantasy adventure comedy film na tinatawag na Gulliver's Travels. Spoilers dito. At mag-ingat. Isang lalaking nasa gitna ng buhay na si Lemuel Gulliver ay nagising sa kanyang magulong apartment sa New York at nagpatuloy sa kanyang umaga. Nakikipag-usap siya sa kanyang mga superhero toys sa isang stand at sumasayaw sa paliligo, ipinapakita ang kanyang kakaibang katangian. Si Gulliver ay nagtatrabaho sa mailroom ng isang kumpanya ng pahayagan sa New York. Nang araw na iyon, nakilala niya ang isang bagong empleyado na tinatawag na Dan at naging kaibigan siya nito. Si Gulliver ang boss ni Dan sa mail department. Habang nagde-deliver sila ng kanilang mga sulat para sa araw, nakilala nila ang matagal ng pinapangarap ni Gulliver at isang mamamahayag na tinatawag na Darcy Silverman. Nasa loob siya ng kanyang opisina. Siya ay nagmahal kay Darcy sa loob ng maraming taon ngunit hindi pa niya ito inamin. Sa huli ng araw na iyon, ipinaabot ni Dan ang isang abiso na nagsasabing siya ay na-promote bilang pinuno ng mail department sa kanyang unang araw. 10 taon nang nagtatrabaho si Gulliver sa pasilidad ngunit walang respeto sa kanya ang sino man doon. Sinabi ni Dan na takot si Gulliver magsalita at hindi na makakaasenso sa buhay maliban sa kanyang trabaho sa mailroom. Ang isang nag-aalala na Gulliver ay naglalakad palabas ng opisina at napansin si Darcy na nagtatrabaho ng huli. Nag-ipon siya ng tapang at pumunta sa kanyang cabin upang imbitahin ito sa labas. Ngunit dahil sa nerbiyos, kumuha na lamang siya ng isang random na papel mula sa kanyang mesa at umalis. Tinanong siya ni Darcy kung gusto niyang mag-apply para sa isang assignment sa pagsusulat ng paglalakbay. Pumayag si Gulliver nang may kaba at kinailangang magsumite ng isang travel blog kinabukasan. Sa bahay, kinopya at inilipat-lipat niya ang ilang mga artikulo mula sa internet para sa blog. Kinabukasan sa trabaho, isinumite niya ito kay Darcy, na namangha sa kanyang kakayahan sa pagsusulat at ibinigay sa kanya ang isang bagong gawain. Gusto niya na maglakbay sa Bermuda Triangle at sumulat ng isang artikulo tungkol sa mga alamat ng mga barkong bigla na nawawala doon. Upang impresyonahan siya, pumayag si Gulliver. Inayos ni Darcy ang isang kontak at isang bangka para sa kanya. Naglakbay si Gulliver patungo sa Bermuda kinabukasan, kung saan siya ay sinundo ng isang lalaki. Inihatid siya ng lalaki sa isang rentadong bangka at ipinakita sa kanya kung paano ito gamitin. Ang paglalakbay ay medyo simple dahil otomatiko ang bangka. Sa unang mga oras, natuwa siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagbabasa ng mga magasin tungkol sa paggawa ng robot at pag-inom ng ilang mga lata ng Coke. Di nagtagal, nakatulog siya. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa harap ng isang malaking alon. Isang bagyo sa dagat ang dumating, kaya't kaagad siyang naglagay ng life jacket. Kakaiba ang galaw ng bangka sa tubig. Lumiko si Gulliver upang makita ang isang napakalaking tornadong dagat na papunta sa kanyang direksyon. Hinigop si Gulliver, kasama ang kanyang bangka, sa itaas ng tornadong ito, pagkatapos diretsyong papasok sa mga mata nito. Ang screen ay nag-blackout. Nang buksan ni Gulliver ang kanyang mga mata, hindi niya mag-alaw ang kanyang katawan. Tumingin siya pababa at nagulat nang makita ang ilang maliliit na lalaki na nakatayo sa ibabaw ng kanyang dibdib. Ang kanilang pinuno ay nagpakilala bilang Commander Edward Edwardian ng Lilliput. Lumalayo ang kamera, ipinapakita sa atin ang isang grupo ng maliliit na tao na nakatayo sa paligid ni Gulliver. Pinapipigilan siya ng mga ito sa lupa gamit ang maliit na lubid at kahoy. Tinawag ni Commander Edward si Gulliver na isang halimaw. Naguguluhan si Gulliver at sumigaw sa takot at napalaya sa mabilis na pagtibag ng mga lubad. Nang magising siya, nozakal na si Gulliver sa isang karo at hinihila patungo sa kaharian ng Lilliput. Ang mga maliit na sibilyan ay lumabas sa kanilang mga bahay upang tingnan ang halimo. Hinihila siya patungo sa Royal Palace at ipinakilala sa hari ng Lilliput, si Haring Theodore. Nagmalasakit si Princess Mary, ang anak ng hari, kay Gulliver at nagtanong kay Edward kung kinakailangan ang mga panghigpit. Sinabi ni Edward na si Gulliver ay isang especially iya mula sa kanilang kaaway na kaharian, ang Blufusia. Sa wakas, nagsalita na si Gulliver at nagtanong sa hari kung nasaan siya. Sinabi ng sekretaryo ni King Theodore, si Jinx, na siya ay nasa Lilliput, ang pinakadakilang bansa sa mundo. Iniisip ni Gulliver na ito ay biro at nagtanong sa di umano'y cameraman na magpakita. Sa sumunod na eksena, nakakulong si Gulliver sa loob ng isang kuweba. Nakilala niya ang isang kapwa bilanggo na tinatawag na Horatio, na hinatulan ng buhay ni Edward dahil sa pagsusubok sa pagligaw kay Prinsesa Mary. Hinaharap sila muli ni Edward, na nakikinig sa kanila, tinatawag siyang lame ass. Nang magalit si Edward at bantaan silang ikulong habang buhay, sinabi ni Gulliver na ang lame ass ay nangangahulugang may tapang. Masaya sa sagot, dinala ni Edward pareho ang mga bilanggo sa isang sakahan upang mag-araro gamit ang lakas ni Gulliver. Binigkis niya si Gulliver sa isang makina. Bigla, narinig ang dalawang tunog ng kampana mula sa palasyo, nagpapahiwatig na sinalakay ng Blufusia. Sinusubukan nilang kidnapin si Prinsesa Mary at nagsimula ng sunog sa palasyo.
Agad na tumakbo si Edward sa palasyo at nagutos sa lahat na huwag iligtas ang prinsesa, sapagkat nais niyang siya ang magligtas dito. Ngunit hinihiling ni Horatio kay Gulliver na gawin ito dahil hindi kayang abutin ni Edward si prinsesa sa oras. Madali niyang pinabagsak ang mga sundalong Blefuscian at iniligtas ang prinsesa. Ngunit ang hari at ang kanyang sekretaryo ay natitikom sa apoy. Sa pagmamadali, umihi si Gulliver sa gusali. Pinapalakpakan siya ng lahat nang pigilan niya ang apoy at iligtas si Haring Theodore. Tinanggal siya ng hari at si Horatio mula sa pagkakapiit at pinasalamatan si Gulliver sa kanyang katapangan. Inimbitahan din niya ang lahat para sa isang piging sa gabi upang ipagdiwang ang okasyon. Galit na galit si Edward na makita na may iba pang pinapurihan sa kanilang katapangan. Sa piging, tinanong ni Haring ang Gulliver kung saan siya galing, at sinabi niya na siya ay mula sa Manhattan. Iniisip ng mga tao na si Gulliver ay ang presidente ng Manhattan dahil siya ang pinakamatapang doon. Nararamdaman ni Gulliver na siya ay isang bayani para sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya itinuring niyang totoo ang kwento, na sinasabing siya ay kilala bilang, Presidente the Awesome. Naniniwala sa kanya ang lahat, maliban kay Edward. Sa sumunod na araw, nagtayo ang mga tao ng Lilliput ng isang malaking bahay para kay Gulliver na may lahat ng mga pasilidad na hindi niya makuha noong siya ay nasa New York. Nagpadala si Haring ng isang search party upang hanapin ang kanyang nabagsak na bangka sa kahilingan ni Gulliver. Nagpatayo rin si Gulliver ng isang teatro upang magkasya ang lahat sa kaharian. Pagkatapos, ipinakita niya sa kanila ang isang drama ng nauubos na Titanic, itinuturing itong kwento ng kanyang buhay. Namangha ang lahat sa malungkot na buhay na kanyang dinaanan. Nagtanong si Edward kung paano siya nailigtas matapos ang pagkalunod, at sinabi ni Gulliver na siya ay muling binuhay. Sa huli, hiniling ni Horatio kay Gulliver na tulungan siyang mapansin si Prinsesa Mary, at pumayag si Gulliver. Pumunta sila sa palasyo, at lumapit si Horatio sa prinsesa. Sa likod na bahagi, sinulat ni Gulliver ang lyrics ng kanta na, Kiss, na ginaya ni Horatio. Sa katapusan nito, unti-unti nang nahulog sa kanya ang prinsesa. Ngunit tinawag siya ni Edward, na pumunta upang ligawan ang prinsesa. Sila ay itinakda na magpakasal sapagkat si Edward ang pinakatapang sa kaharian. Hindi gaanong pabor si Prinsesa Mary kay Edward, ngunit hindi niya ito magawang iwasan. Sa ibang lugar, natagpuan ng search party ang nabagsak na bangka na may mga lata ng coke. Dumating si Gulliver sa eksena at natuklasan niyang gumagana pa rin ang kanyang telepono. Mayroon siyang 12 mensaheng tinig mula kay Darcy. Lumalabas na galit siya sa pagkakatuklas sa nakupyang artikulo ni Gulliver. Ngayon, kailangan niyang lumayag sa parehong landas na nilakaran ni Gulliver upang gawin ang pananaliksik sa Bermuda Triangle sa kanyang sarili. Ngayon, hindi na nais bumalik ni Gulliver sa New York at harapin siya, kaya't nagpasya siyang manatili sa Lilliput ng permanente. Hindi masaya si Edward sa desisyon at sinabi sa hari na may pag-aalinlangan siya kay Gulliver. Tinanggal siya ng hari, sinasabi na nagtitiwala siya kay Gulliver. Dahil sa kanyang paglagi, binigyan ng hari si Gulliver ng titulo ng bagong general at ibinaba si Edward sa vice-general. Nangyari ito nang galit na Edward ay nagsasara ng sistema ng depensa ng Lilliput, ginagawang mas madali para sa kanilang mga kalaban na Blefuscia ang atake. Nakakita ang mga sundalong Blefuscian at ang kanilang hari nito at nagplano na agad na atakihin ang Lilliput. Lumalapit sila sa kaharian sa pamamagitan ng tubig at iniluwa ang mga kanyan patungo sa Lilliput. Dahil siya ngayon ang general, responsibilidad na ni Gulliver na pigilan sila. Siya ay kinakabahan habang pumapasok sa tubig at nagsisimula ng palabas. Ang mga kanyan ay hindi gumagana kay Gulliver, na napakalaki kumpara sa kanila. Sa huli, nagtagumpay siya sa mga Blefuscians at naging tagapagligtas ng Lilliput. Pinupunan ng mga tao mula sa Lilliput ang lahat ng mga nais ni Gulliver. Nagtayo pa sila ng isang modelo ng Times Square para siya ay magkaroon ng pakiramdam na nasa bahay. Binago nila ang kanilang mga kasuotan upang tugma sa kay Gulliver. Itinalaga ang mga sundalo upang putulin ang kanyang buhok at magbigay ng masahe sa kanya. Isang gabi, pinasok ni Edward ang silid ng prinsesa. Sinabi niya na karapatan niyang pumasok anumang oras dahil nililigawan niya ang prinsesa. Sa wakas, ipinahayag ng prinsesa na hindi niya siya mahal at hindi niya nanais na ligawan siya pa. Isang galit na Edward ay pumunta sa Blefuscia upang humingi ng tulong mula sa kanilang hari. Ang mga tauhan ni Edward ay nakakita ng, "Itayo ang iyong robot," na libro na dala ni Gulliver sa bangka. Sumang-ayon ang hari ng Blefuscia na tulungan siyang itayo ang isang robot gamit ang libro upang labanan si Gulliver. Ilang araw pa, si Gulliver ay nasa modelo ng Times Square nang magring ang mga kampana ng palasyo, nagpapahiwatig ng isang paglusob. Naghahanda si Gulliver upang makipaglaban sa maliit na mga tao ngunit nagulat nang magtayo sa harap niya ang isang napakalaking robot na ginagamit ni Edward. Tinatanggihan siya ni Edward para sa isang duelo. Wala nang ibang paraan si Gulliver kundi tanggapin ito. Sinubukan niyang itulak ang robot, ngunit mas malakas ito kaysa sa kanya. Kinuha siya ng robot sa kanyang pantalon at pinilit siyang tanggapin ang kanyang pagkatalo.
Inamin din ni Gulliver na lahat ng kanyang sinabi tungkol sa pagiging presidente ay isang kasinungalingan. Nabigla ang hari at ang prinsesa sa pagtaksil sa kanila niya. Iniwan ni Edward si Gulliver sa isang ipinagbabawal na lugar na tinatawag na, ang isla kung saan hindi namin pagsasamantalahan, bilang parusa. Nang iwanan si Gulliver doon, siya ay kinuha ng isang malaking munting babae. Ang isla ay nagmula pala sa mga higanti. Iniisip ng babaeng munting ito si Gulliver ay isang laruan at itinago siya sa kanyang Barbie house, na isinuot ang girly pink na damit. Samantala, sa Lilliput, nahahampas ang katawan ni Darcy sa baybayin. Sinabi ni Gulliver sa lahat na si Darcy ang kanyang prinsesa sa kanyang bayan, kaya nakikilala siya ni Edward at ikinulong siya. Nakilala niya ang Hari Theodore at ang kanyang reyna sa bilangguan, na napasa kamay matapos ang pagkatalo ni Gulliver. Nakita ito ni Horatio at nagdesisyon na maglakbay sa, ang isla kung saan hindi namin pagsasamantalahan, upang kunin si Gulliver. Siya ay napakaliit sa isla at nagtagumpay na makarating kay Gulliver ng ligtas. Ang dollhouse ng munting babae ay mayroon ding isang buto ng patay na US Air Force pilot. Ginamit ni Gulliver ang parachute upang makatakas at lumipad pabalik sa Lilliput. Unang pumunta siya upang makilala si Darcy sa bilangguan at aminin na may gusto siya sa kanya. Pinalaya siya ni Darcy para sa pagsalin ng artikulo at tila nagbubukas sa kanya. Nagpasya si Gulliver na hamanin si Edward para sa isang duelo. Hindi na niya nais na patunayan ang kanyang katapangan kundi tunay na nais niyang tulungan ang Lilliput. Kinabukasan, ang dalawa ay nagharap sa isa't isa, handang makipaglaban. Gusto ni Gulliver na ibalik ni Edward ang kaharian sa Hari Theodore kung siya ay manalo. Ngunit kung siya ay matalo, sisirain ni Edward ang kaharian. Naglaban ang dalawa, at mabilis na nakayuko si Edward. Tumakbo si Horatio upang tulungan siya at pumasok sa loob ng robot. Nilabanan niya si Edward mula sa loob, sa wakas, binawasan ang kapangyarihan ng robot. Pagkatapos nito, madali nang sinira ito ni Gulliver, at ang mga tao ay nagpalakpakan, pati na rin si Darcy na nagdiriwang sa panalo. Dahil sa tapang ni Horatio, pinapayagan siyang ligawan si Prinsesa Mary. Sa wakas, sila ay naghahalikan. Ngunit sa ganitong pagkakataon, si Edward, na umabot sa punto ng kol-ulan, ay kumapit sa prinsesa, ngunit si prinsesa, sa wakas, ay sawi kay Edward, sinaktan siya ng traidor sa pagkainis. Pagkatapos, hinalikan ni Darcy si Gulliver sa unang pagkakataon. Ang hari ng Bluffishan at si Theodore ay patungo na muli sa digmaan, ngunit pinigilan sila ni Gulliver. Matagumpay niyang natulungan na magkaroon ng kapayapaan sa pagitan ng magkalabang bansang pulo sa pamamagitan ng pagbasa ng War ni Edwin Starr, at sa wakas, siya, kasama si Darcy, bumalik sa New York City sa kanilang napakinabangang barko. Putol sa ilang linggo, iniwan na ni Gulliver ang trabaho sa mailroom at isang manunulat ng paglalakbay na ngayon. Siya at si Darcy ay nasa isang masayang relasyon. Kakatapos lamang ni Gulliver ng isang assignment sa paglalakbay, at ang pelikula ay natapos habang sila'y naglalakad palabas ng opisina ni Darcy habang hawak ang kamay ng isa't isa. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito, buksan ang mga abiso, at mag-iwan ng isang like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood.